Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong lingkod na si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Turkey. So today, pag-uusapan natin kung ano na ba talaga ang kondisyon ng ekonomiya dito sa bansang Turkey. Paano kaming mga Pilipino na bubuhay dito, mga housewife, mga OFW, mga jobless, mga nagtatrabaho na dollar earner at mga nagtatrabaho na lira earner. So, after the election noong Mayo at June, ang ekonomiya po ng Turkey ay parang kidlat na bumagsak. Nagmahal po ang lahat ng mga bilihin. Tumaas po ang tax sa lahat ng mga bilihin. Tumaas ang gasolina ng napakataas. Tumaas ang halos lahat na ng commodities, lahat ng bilihin na for consumption and non-consumption goods. So, bakit ganito ang biglang pagtaas ng mga commodity dito sa bansang ito after the election? Ang dollar po ay pumapalo na ng 28 lira ang isang dolyares. Ang pound po ay nasa 32 na to 33 at 30 plus na rin po ang euro. So, this is not a good sign sa bansang ito. Lahat naman po ng bansa sa buong mundo, ang lahat ng mga bilihin ay tumaas. Pero hindi po ganito kabilis katulad ng nangyayari sa bansang Turkey. This is my opinion according to the things that I have read, I have watched, and I have listened. Wala na pong pera ang bansang Turkey. So, ang presidente dito ay umiikot sa Middle East countries para po magkaroon ng mga bilateral agreement, mga agreement ng investment at mangungutang sa kanilang bansa. Ang una pong mga bansang pinupuntahan ng Pangulo dito ay ang Qatar. Binebenta na po dito ang ibang mga property, mga island, mga government institution sa bansang Qatar. So, malaki po ang pera ng Qatar invested dito sa Turkey. Sa Saudi Arabia din po at sa UAE. So, normal lang po yun na maghahanap po ng solusyon ang presidente ng anong bansa para po tumaas ang ekonomiya ng kanyang bansa. Pero ang nangyayari ngayon dito sa Turkey ay napakahirap. Pabor po ito sa mga mayayaman na may mga negosyo na kumikita ng dolyares, euro, pound. Pero ang mga mahihirap na katulad namin na kumikita ng lira sa bansang ito ay napakahirap. Mahal na po dito ang tinapay. Kung dati 5 size ang bili ng isang tinapay na napakalaki, papalo na po ito sa 12 or 12 lira ang bawat isang tinapay. Ang pamasahe po dito sa mga buses ay nasa 15 lira na po sa iba't ibang city ng bansang Turkey. Ang mga aeroplane po ay nasa 1,800 plus na ang pamasahe bawat isa. So, napakahirap po talaga ng kondisyon mo kung ikaw ay mahirap sa bansang ito. So, paano ito nakakaapekto sa mga kababayan natin na kumikita ng dollar? Ang mga kumikita ng dollar ay pabor po sa kanila ito dahil mataas po ang palitan ng dollar sa lira. So, ang negative side naman nito is wala pong mga increase ang mga kababayan natin dito. Dahil po mahal na mahal masyado ang dollar. Yung mga among bumibili ng dolyar para ipapasahod sa kanilang mga nani at mga taga all-around caretaker ng kanilang bahay ay nahihirapan sila kasi mahal na ngayong balyo. Sa mga katulad naman naming lira earner na nagtatrabaho sa bansang ito, hindi po ito magandang senyales sa amin kasi ang sweldo namin nag-increase nga ang minimum wage from 8,000 to 11,000. So, hindi po sapat yun na mabuhay ka dito ng normal. Ang paupahan ng bahay dito ay napakataas na. Ang mga pagkain dito at mga bilihin ay napakataas. Ang mga gulay at mga prutas na dating sentro ang Antalya ay mahal na masyado. Ang dating cucumber na 1 to 2, 3, 4, 5 lira lang ang kilo, ngayon ay pumapalo ng 20 lira.
So, hindi ko alam kung paano nabubuhay ang mga mahirap dito. Hindi ko alam kung nakakakita o nakakatikim pa ba sila ng karne sa araw-araw nilang pamumuhay. Sa mga mayayaman, normal po yung kumakain sila sa labas, sa restaurant, kasi mga mayayaman yan. Pero sa mga katulad naming mahirap, mga minimum wage earner, hirap na hirap po kaming mag-adjust, mamuhay at tustos ng mga pangangailangan ng aming mga anak, lalong-lalo na kung marami kang anak. Kung ang asawa mo ay nagtatrabaho dito as minimum wage earner at ikaw ay housewife, hindi ko alam kung paano kayo mabubuhay ng matino. Maraming mga Pilipino dito na ang mga asawa nila ay mga minimum wage earner, halos 5-10 taon nang hindi nakakauwi sa Pilipinas dahil po sa mahal ng pamasahe pauwi ng Pilipinas. Hindi ka rin po makakauwi na ikaw lang isa kasi kailangan mong dalhin ang iyong mga anak o ang iyong anak. So, ang advice ko dito sa mga kababayan natin na ang asawa niya lang po ang nagtatrabaho, huwag po kayong manganak ng marami dahil mahirap ang maraming anak dito sa bansang Turkey. Kung gusto niyo ng maraming anak, wala namang problema. Hindi po ako against doon. Pero paglaki ng mga bata, marami ang pangangailangan. Kung gusto mong gobyerno ang magbuhay sa iyong anak, lalagay mo sa dormitory at mag-aaral siya sa mga imam hatip school. So, it's about religious things po ang pag-aaralan ng inyong anak. I'm not against about religion or anything. Pero kung gusto mong maging successful ang iyong anak at makapagtrabaho sa ibang bansa, maging somebody someday, so, kailangan mong paaralan yung anak sa matinong school. Kasi, bakit? Ang mga galing sa mga religious school na mga bata ay hirap na pumasa ng college entrance test dito. Ang college entrance test dito ay depende sa points na makukuha mo. Kung mataas ang iyong points, makakapag-aral ka sa mga Udtu University sa Istanbul, Boğaziçi. Maraming magagandang school dito, parang UP Manila sa atin. Pero kung ang mga points mo ay bababa, mapunta ka ng mga Sparta, doon sa mga village, doon sa mga mamalalayong lugar, yun po ang school na counted ang iyong points. Kung ikaw naman ay mayaman, don't you worry, makapag-aral ka sa mga private school dito. Ang tuition na po ay nasa minimum na mahigit kalahating milyon isang taon. So, kung hindi ka makakapasa sa university exam, tapos gusto mong mag-aral ng university, pwede ka namang pumunta ng Cyprus at doon ka mag-aral, pero may bayad po yun. Ang sinasabi na dito is parang private school. So, medyo hirap. Pero kung ikaw ay matalino, kahit na marami kayong magkapatid, maraming binubuhay yung ama at yung ina, at nakakapasa ka ng university exam, so mapupunta ka sa magandang school. So usually po, ang mga graduate ng magagandang university dito ay maganda ang kanilang trabaho sa bansang ito. Marami naman pong mga Turko dito na nangingibang bansa na usually pumunta sila ng Europe at naghahanap ng magandang trabaho sa Australia, Canada at Amerika. Hindi ko rin feel at hindi ko rin po pwede na pumunta ako sa ibang bansa. Kasi yung pamilya ko is nandito, ang anak ko nandito, yung asawa ko, yung mga in-laws ko is mga matatanda. Hindi ko po feel na magtrabaho na uli sa ibang bansa dahil ako din po ay galing sa aking sariling bansa. Iwanan ko na naman yung aking pamilya at magtatrabaho sa ibang bansa para suportahan sila. Tama na po yung nagtrabaho ako bilang OFW sa ganitong edad na iniwan ko yung sarili kong pamilya sa Pilipinas at nandito po ako nagtatrabaho. Dahil para sa isang ina, masakit sa puso na iwanan ang mga anak at sarili niyang pamilya at magtrabaho sa ibang bansa para lang sa kinabukasan ng mga anak. Pero yung ibang mga anak talaga nagiging successful dahil ramdam nila ang hirap ng kanilang ina. Pero yung mga ibang anak naman dyan ay napariwara at parang hindi inisip na naghirap ang kanilang ina na pumunta sa ibang bansa para sa kanilang kinabukasan. So,
ng ina ay nagdurugo kung nakikita niyang failed ang kanyang mga anak. Pero ang ina, ang unang masaya pag nakikita niyang successful ang kanyang mga anak. So para dyan sa mga may anak na OFW, para po sa inyo, mag-aral po kayo ng mabuti, magtrabaho po kayo at tulungan yung inyong mga nanay para makauwi na sa sarili nating bansa at kayo naman po ang bubuhay sa kanila. Dahil hindi po madali para sa aming mga OFW na malayo sa magulang, sa mga anak, sa kapamilya at magtrabaho sa ibang bansa. Pinipilit po namin maging matapang, maging matatag sa bansang kung saan man kami para lang suportahan ang ating mga pamilya. Hanggang kailan pa ba itong maghihirap kami dito sa ekonomiyang Turkey? Hindi po namin alam kung kailan po makakabangon ang bansang ito. Hindi ko po alam kung ano pa ang kakahantungan ng buhay naming mga OFW dito sa Turkey. Advantage po ito sa may mga employer na mga mayayaman. Dahil minsan, nag-i-increase pa rin po sila sa kanilang mga nani. Paalala lang po sa mga kababayan nating nandito na sa Turkey, yung may mga papel, huwag nyo pong iwanan ng inyong mga employer dahil pag iniwanan nyo yan ay mawawalan talaga kayo ng papel. Napakahigpit na po dito kahit sa ang sulok, sinisita ang mga Pilipino at mga ibang lahi kung meron po silang working permit. Ang gobyerno po ng Turkey ay very strict na para sa mga undocumented migrants na nandito. So, pag nahuli po kayo at wala po kayong abogado at hindi po malakas ang employer ay talagang deportation po kayo. Halos every week po dito may mga Pilipinong nakokontrol at napapauwi po sa ating bansa. So once po na makauwi kayo sa bansa at meron po kayong record dito, meron po kayong ban talaga dito. Unless po kung ang employer niyo ay napakalakas sa gobyerno at makakabalik po kayo in few months. Pero hindi po mga ordinaryong tao lang ang employer niyo, talagang kung ilang months or years ang ibaban sa nyo, yun po ay pwede po kayong bumalik pag natapos na lifted na po ang ban ninyo. Stricto po sila talaga ito. Ang dami pong mga Pilipino dito na undocumented na at hirap nang gumalaw kung saan man sila pupunta dahil napaka-stricto na po ng bansang ito sa mga undocumented migrants. So hindi ko po alam kung hanggang kailan po ito ang ekonomiya ng Turkey na bumabagsak. Hindi ko rin po alam kung paano pa talaga ipagpatuloy ng mga mahihirap na mga mamayan dito. Hindi lang po para sa amin ang kanilang kinabukasan. Marami na pong namumundok ngayon, lalo na yung mga walang bahay, tumitira na sa mga bukid-bukid dahil sa mahal po ng renta sa mga bayan ng mga bahay. Hindi ko rin po alam kung bakit ganito kabilis nag-shoot up ang presyo ng rentahan dito sa Antalya. Dahil po sa gera sa Russia at ang mga mayayaman doon ay pumupunta sa Antalya, nagre-rent sila dito at binabayaran nila the whole year ng kanilang pagstay. So lahat po ng halos ng mga paupahan na bahay dito ay napakamahal na po talaga. So, ang advice ko lang sa mga kababayan natin walang papel, magtiis po kayo sa inyong employer dahil pag umalis po kayo ay mawawalan talaga kayo ng papel. Sa mga walang papel, wag mo po kayo masyadong lakad-lakad kung hindi po importante dahil pag kayo po ay nakontrol, na kumatulad po kayo sa isang Pilipina na from control ay deportation po agad dyan. So, hirap na hirap kayong makuha ang mga bagahe ninyo na nasa inyong na naiwan ninyo. So lagi po ninyong dala ang inyong mga important things pag kayo po ay lumabas. So hindi ko alam kung ano pa ang magmahal naman next week. Ang mga kung ano-ano dyan, hindi ko alam kung paano makasurvive ang mga tao. Ang dami pong mga gench ang tawag nila dito, yung mga bata pang Turko, yung mga youngs dito na under stress na talaga sila, gusto nilang umalis sa bansang ito para po mangibang bansa at mabuhay doon dahil po ang ekonomiya ng Turkey ay bagsak na bagsak talaga. Aywan ko na lang ba, lahat mahal na dito. Hindi ko talaga, yung value ng lira ay wala na, kaya kung kayo ay may savings na lira, ay naku, idahan-dahan nyo po yung ibili ng dolyar, euro at pound kasi at least kahit papano may value po ang euro, dollar at pound compared po sa local currency dito. So see you next week na lang sa our next video kung ano po ang mga magiging topic natin sa bansang ito kasi talagang
ako po ay depressed din. Dahil hindi ko rin alam kung ma-increase kami o wala. Next week ang announcement kung ma-increase kami. Mid-year increase sa mga aming mga sweldo. Dahil hindi po talaga sapat ang kikitain mo kung minimum wage earner ka dito para tustusan ang pang-araw-araw na pagkain, pamumuhay, basic goods ng iyong pamilya. So, ang payo ko lang, magtiis tayo kung anong meron tayo ngayon. Kung tatrabaho tayo, mag-ipon kayo mga friends. Mag-ipon po kayo para kahit paano nung mangyari, meron kayong dalang pera pa uwi ng Pilipinas.